Sa kasaysayan ng aking paggagawa ng content sa YouTube ng mga bisikleta, eto na, yung nakita ko na pinakamura, pinaka-unique at pinaka-solid na bisikleta. 1x11 speed, alloy ng mga pyesa, 7,000 pesos lang. Okay, ito na yung bike check natin. Sa sinasabi ko sa inyo na 1x11 speed, 7,000 pesos lang. Sobrang sulit nito, unahan na lang kayo dito. So na-bike check ko to ngayong August 29, 2023, latest lang din to. So yung frame nito ay alloy 6061 na yung material. Kita-kita nyo dyan. Yung kulay niya ay kulay blue na matte. So hindi siya yung glossy type. So gusto ko yung mga ganito mga kulay. Nandito sa down tube niya yung brand niya, Lucky 7. Nandito naman sa top tube yung Explore. Kung makapansin kayo dito sa top tube niya, basahin nyo, Alien. Para sa kanya tato. Alien, nandito, 3T. Ayan, nakita-kita nyo naman dyan ha. So wala akong kinalaman dito ha. Alien talaga yung nakalagay dyan. Hindi lang yan, meron pa dito. Ayan, Wandering Earth. So, parang ako talaga yan, alien na nag-wander sa Earth. Pero itong Wandering Earth, mayroong movie yan. Ipopost sa screen yung movie na yan, Chinese ano yan. Maganda rin, panoorin niyo yung Wandering Earth na yan. Yung kinis nito, kita-kita yung welding, hindi siya makinis dito, hindi rin. Yung head tube nito, tignan natin. Ayan, parang straight lang yung head tube nito. So, yung cable routing, tignan natin yung cable routing nito. Sa kanyang left side, may bakanting isa. Sa right side, ayan meron. Ito yung kanyang RD. Yung brake caliper o yung brake cable dumaan sa ilalim. Since naka 1x2, tingnan natin kung pwedeng maglagay. Pwedeng maglagay ng FD. Ayan, may stopper doon. Kung gusto nyo maglagay ng FD, pwede. Hindi naman ako magagalit. Yun lang kaya natin ang ulam. Meron sa kanyang down tube, sa seat tube, ay wala. Yung minabudget natin ay medium size, size 17 yan ang sinukat ko. And meron pa ditong LE. Ayan, tumitit. So, para sa akin yata talaga tong bisikleta na to, bili ko na kaya to. Pero nila ako kulang. Ayan, 3T Star pala. So, yung kanyang FD, wala. Naka 1x, ito ay 34 teeth, alloy na to. 170mm, so lane yung ginamit. Square taper. Yung chain, tingnan natin. D, letter D lang yung chain niya. So, ayan, okay na rin siguro yung letter D na yan. Madama na akong bike check ng ibang bisikleta na yan yung nilagay. And yung RD Sensa, RX11, may ganun po, 1:1. 1:1 na technology. So, meron ako nakitang ganyan dati, sa Diori yata yun, actuation nakalagay dyan, 1:1 actuation. So, ayan. Ito ay alloy na rin yung ginamit na material dito. Sensa RX11, bihira ako makita yung ganito klase ng Sensa na may ganyan. 1:1 technology. Siguro sa shifting na rin yan. Dito naman tayo sa kanyang sprocket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ito ay cassette na rin. 11. Yung pinakamaliit, yung pinakamalaki naman yan ay 36 teeth. Ito yung 36, ito yung 32, 28. Yun yung mga bilang niya. So 1x11 speed. Napaka-sulit naman ito. Yung kanyang hub, alloy pero ball bearing pa. Yun lang, pero alloy naman na yan. Spokes naman, stainless, 32 pieces. Alloy, double wall. Yung kanyang rim. Yung gulong, isa pa sa nagustuhan ko dito. Compass, ang gulong na hindi ka liligaw. And Billy Goat, no? Billy Goat, ito yung gulong na gawa sa kambing. 29x2.10. Yung size nito, ito yung 2.10. Ayan. Ito yung 2.10. Fast rolling na rin yan. Sa likod, 160mm rotor, 6 bolts, and quick release na rin sa likod. Nandito yung kanyang post mount and meron siyang freebie na stand. Ayan, kickstand na tinatawag. Sa seat post naman, alloy nito 27.2. Seat clamp, quick release. Ito ay ball bearing pa. And alloy na to. Kaso nga lang ball bearing pa siya. Single bolt yung kanyang seat post. Yung kanyang upuan, tingnan nyo naman yan. May cooling system ng itlog do, may hingahan ng utot dito. Ganito yung mga gusto kong upuan eh. May butas para sa inyong mga pototo at sa inyong mga utot. Ayan, may cooling system na tinatawag. Sa unahan, itong fork niya, 80mm travel, size 28 to. Yung nga lang bakal pa to, usual sa mga stock na ganito. Kung tayo umasa sa 7K, naka-airport na to. Pero sa ganito sa 7K, yung pangkaraniwan yung iba, hindi ganito, wala itong manual lockout, pero ito meron. Ito yung manual lockout niya, sa kabila yung preload.
Yung gulong sa unahan, same lang din. Double wall alloy ring, naka Schrader valve, compass, Billy Goat, ang gulong na gawa sa kambing, 29/2.10. Tab nga pala, ay Wuhan. Yan, dyan ang galing yung COVID-19 sa Wuhan, pero alloy and ball bearing nga lang yan. 160mm rotor, 6 bolts, and quick release din sa kanyang unahan. Yung head tube ay straight lang. Yung kanyang headset, pangkaraniwan, ball bearing, alam nyo na yan. Yung stem, 80mm Lucky 7 papuntang langit. And alloy na rin yan. Clamping 31.8. Ito naman kanyang handlebar, straight lang, 700mm. Pero alloy na yan, mukha lang siyang bakal. Pero yung mga ganyan ay alloy na yung nilagay dito. Handle grips, hoy, malambot na rin, tsaka milako, no? Ayan. Kabila, meron din. Yung shifter naman, Sensa. MX-11. So, 11 speed. Yung hydraulic naman ito, Sieve Seamers, ito yung napakadami na natin na bar check na bisikleta na Sieve Seamers yung inilalagay. So ayan, si Lucky 7, yung timbang ito, alam ko na yung mga ganyan timbang, nasa ano to, nasa 14.5 to 15 kg, lalo 29mm na yan. Although, may mga, karamihan sa kanya ay alloy na, timbang ito nasa around 14 kg lang siya. Ano pabigat siguro dito yung kanyang 29mm na gulong, karamihan ng pyesa ay alloy na. Lucky 7 Explore, may alien, no? May alien. Pag bilhin nyo to, dahil nyo ko maaalala. Ayan. Alien. So magkano to? Dito kay Budget Bikes Cavite, unahan na lang kayo dito ha. Sobrang solid dito. Yung gulong nito, Billy Goat. Ang gulong, nagawa sa kambing. Hindi nga na siya naka-airport, pero pwede na yan. Pero sa ganitong presyo, 1/11 speed. Meron ba kayo ibang bisikleta na nakita na ganyan? Ang presyo nito ay tumatalinting. Ayan, yung SRP talaga niya ay 8K. Pero, ang cash na ay 7,500 pesos. Hydraulic na rin yan. So, sobrang sulit na yan ha. 1/11 speed, nasa 7,500 pesos or 7K. Pwede na to. Ito yung pinakamurang 1/11 speed na nakita ko sa market. Kasi yung iba tinitipid eh. Pero ito tinipid. Piling ko, hindi siya tinipid ng ganyan eh. So, hindi lang siya Halotech. Siguro ang upgrade dito yung hub, gawin yung seal bearing. Ito gawin yung Halotech. Nasa inyo kung gagawin nyo pa itong Diore. Ayan. Nakasign sa RX-11. So, laspagin nyo muna yung mga pyesa bago nyo palitan. Para sa akin, okay dito sa 7,500 pesos ha. Hydraulic na rin. And karamihan sa kanya ay alloy na. So, unahan na lang kayo dito sa Budget Bikes Cavite. Yung address nila ay nasa screen nyo ngayon. Ayan. Alam ko, meron dito sa Shopee. Yung Shopee link, ialay ko sa screen. Or sa video description, sa comment section. Kung gusto nyo order ito online. Last na lang yata to. Last na to, no? Ayan, last piece na pala to. Last piece na pala to. Bahala kayo sa mga buhay nyo. Mag-unahan na kayo dito. Isang perasin na lang to. 1/11 speed na to. Si Lucky 7 Explore. So, swerte na makakakuha na to. Pwede na ito pang matagalan, pang long ride. Pag weekend, pwede rin to. Bike to work, bike to school, pwede to. 1/11, grabe. 7,500 pesos or 7K, nasa inyo yan. Para sa akin, okay na to. So dito lang yan, kay Budget Bikes Cavite. Kung wala kayong budget, pwede kayong mag-home credit dito sa Home Credit. Nagkautang ka nga, nagkabisikleta ka naman. So ano masabi nyo para sa akin ha? Okay na to. Sulit na to. Si Lucky 7 Explore. So, comment down below kung para tayo ng opinion. So be it. I love you all. 7.5. Bahala ka sa mga buhay. Maguna na kayo dyan. Signing out.